Buenos dias! Magbibigay ako na 6 na ginawa ko o sinunod ko na pamahiin o tradisyon para makapasa at mapabilang sa Feb 2025 Board Exam Achievers. First, novena kay St. Jude. Actually, dapat 9 days lang ito. Pero sabi ko, ang kapal ko naman para humiling na makapasa at mag-top sa board exam kung 9 days lang ako magno-novena. Kaya simula nung nag-review ako, nagsimula na rin ako mag-novena kay St. Jude. Everyday ako nasa simbahan at nagno-novena. Since everyday may mass dito sa katedral sa Palawan, everyday din ako nagsisimba. After ng mass, doon ako mag-i-start na mag-novena. Pag nagno-novena ako, everyday akong may dalang 9 copies ng Prayer for St. Jude. Tapos tinatalian ko siya. And then may note sa baba, doon ko nilalagay yung intention ko. Like for example, Kimberly Kabutad, R-Crim 2025. Second, gumawa ng sariling tarp. Ayan sa taas. Ginawa ko yan nung nag-start na ako mag-review. Kasi naniniwala ako sa law of attraction, law of manifestation. Sino ba naman ang hindi gusto mag-top, di ba? Para may choices naman si God kung ilalagay niya ba ako sa list of national top notchers or sa list of passer. And thankful pa rin naman ako kahit sa list of passers ako napunta. Third, magpa-bless ng mga gagamitin for board exam. 1 week before board exam, nagpa-bless na ako ng mga gamit ko like pencils, candles, panyo ko, and then rosary. And super saya ko niyan kasi yung nag-bless ng gamit ko is yung pari na crush ko. Kaya minsan tinatanong din ako ng mga kaibigan ko kung si God ba talaga pinunta ko sa simbahan o si Father. Hindi, joke lang. Basta siya nag-bless niyan. Fourth, top the board. Hindi top the board basta yung topic, ganun. Yan lang yung ginawa kong pamahiin. Hindi dahil para mag-top sa board exam. Ginawa ko yan kasi first time kong pumasok dun sa room na yon, first time namin dun sa building na yon. And nasa isip ko para umayon yung mga nilalang na hindi gaya natin na nakatira dun sa room na yon is humingi ako ng permission through tapping the board. Ang permission to enter ba, ganun. Di ba snappy? Sayang naman yung pinag-aralan ko ng 4 years kung hindi ko masusubukan mag-permission to enter the room. And yun, okay naman yung flow ng pag-take ko ng board exam. Maayos naman yung pakiramdam ko sa loob ng room. Fifth, magdala ng rosary. Pero nagdadala naman talaga ako ng rosary every time na umaalis ako ng bahay. Nasa wallet ko talaga, nasa bulsa, meron din ako sa bag. Pero that time, nagdala ko ng rosary kasi before mag-start yung exam, nag-rosary muna ako. Tinapos ko yung rosary. Basta every subject na iti-take namin before kami mag-take, ay nagro-rosary ako. Mabilis lang naman. Para sa akin, yan yung weapon ko. Yan talaga yung naging lakas ko nung mga panahong nakasagupa ako ng mga tanong na hindi ko alam kung saan galing. Gaya ng, ano daw yung title ng poem ni Jose Rizal, ganun. Basta may mga tanong talaga na hindi mo alam kung saan galing. Or baka hindi ko lang na-review. Yan talaga yung naging weapon ko nung time na yon. And last, wag mo nang umuwi ng diretso sa bahay para maligaw yung kaluluwa ng CLJ. Kasi pag umuwi ka diretso sa bahay ninyo, mumultuhin ka talaga ng CLJ, ng forensic, ng LEA. Mapapaisip ka talaga na sana pinag-aralan ko na lang kung anong pinagkaiba ng aggravating sa exempting. Na sana pinag-aralan ko na lang yung duration of penalty, kung anong pinagkaiba ng arresto menor sa arresto mayor, ng reclusion perpetua sa reclusion temporal. Hindi, joke lang. Basta, after ng exam, dumiretso kami ng katedral and dun ko nga iniwan yung pencils ko. Nag-pray kami dun and sobrang happy ko kasi ang dami rin naming mga takers na nasa simbahan after ng exam. Ang daming nagdadasal, ang daming nakaluhod. Parang ang saya ng puso ko nung time na yan. Nagdasal kami, nagdasal para sa sarili, sa mga kaibigan na nag-take, sa lahat ng nag-take ng board exam. Kasi hindi talaga biro yung pag-take ng board exam. Pagod yung utak mo, pagod yung katawan mo, pagod yung bulsa mo, and hindi lang naman para sa sarili ng mga takers yung pag-take nila ng board exam. Para rin yun sa pamilya. Kasi yung pagkapasa sa board exam, isa siya sa stepping stone para mas mapadali lang naman yung paghanap ng work and pag nagka-work na, matutulungan na yung pamilya. Pero hindi ko naman sinasabi na mahihirapan yung mga hindi mo na pumasa sa board exam. Kanya-kanyang diskarte pa rin talaga sa buhay para matulungan yung pamilya. Ayan lang yung tumulong sa akin. Hindi ko kayo pinipilit na sundin nyo, pero sana sundin nyo. Kasi wala namang mawawala. May benefit pa kayo na makukuha. Mapapalapit yung loob niyo sa Diyos. And naniniwala talaga ako na nothing is impossible pagdating sa Diyos. Kung may hiling kayo, may intentions kayo, ipag-pray nyo lang. Kausapin nyo lang yung Diyos. Kasi lahat naman kaya ni Lord eh. Lambingin nyo lang siya. Sabi nga sa Proverbs 16:3, which is my favorite Bible verse, commit your work to the Lord and your plans will be established. Yun lang. Bye!